Dumulog sa Korte Suprema ang ilang mga abogado mula sa Mindanao para ipawalang bisa ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. May 10 araw naman ang Senado para sagutin ang petisyon para umpisahan na agad ang impeachment trial. Yan ang agenda report ni Hannah T. Labag sa konstitusyon ng pag-usad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y dahil hindi umano nasunod ang itinakdang proseso ayon sa mga petitioner na tumungo sa Korte Suprema kanina. Pinangunahan ng legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy na si Attorney Israelito Torion at legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Martin Delgra ang paghain ng isang petition for certiorari and prohibition with urgent prayer for temporary restraining order at writ of preliminary injunction. Hiniling ng mga petitioner na ipawalang bisa ang impeachment at pigilan ng Senado na ituloy ang trial hanggat walang desisyon ng Korte Suprema. Nananaigraw ang mga boto ng milyong-milyong Pilipino na sumuporta kay VP Sara noong 2022 elections. Imagine, 32,208,417 votes as against 215 congressmen who did not have the chance to fully read the complaint, understand it, assess any and all evidences attached to the complaint. February 5 nang higit 200 mambabatas mula sa Kamara ang agad na pumirma sa impeachment complaint. Para sa mga petitioner, hindi nabigyan ng pagkakataon ng bise na ipagtanggol ang kanyang sarili bago inusad ng Kamara ang kaso. Ilang kongresista pa raw ang aminadong hindi pa naman nababasa ang dokumento pero lumagda sa reklamo. Within which to look at the complaint, verify all the attachments to the complaint. Even if we counted it, they would only have about 1 minute and 2 seconds, no, to finish it all if we believe them. Now, can you understand anything in 1 minute and 2 seconds? No? Ang kapal-kapal ng impeachment complaint. Bago nakarating sa Senado ang articles of impeachment, may nauna ng 3 impeachment complaint laban kay VP Sara noong 2024. Sabi ng mga petitioner, hindi ginalaw ng Kamara ang mga naunang complaint at sa halip, inantay na lang ang pagsusumite ng ika-4 para maikot ang 1-year bar rule na itinakda ng konstitusyon. Nakasaad kasi sa 1987 Constitution na hindi pwede ang maramihang impeachment complaints laban sa isang opisyal sa loob lang ng 1 taon. We were all in shock simply because of the speed by which the impeachment complaint was filed. There was no proper deliberation, there was no proper discussion. Hinihiling din ng mga petitioner na ideklarang labag sa konstitusyon ang House Rule 4 Section 14. Ang probisyong ito ay nagbibigay daan daw sa mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint nang walang masusing beripikasyon. Dapat daw ito ipawalang bisa dahil binababa nito ang pamantayan ng impeachment process. 200 plus na mga pumirma dyan sa Kongreso na nagpapanggap na sila ang boses ng mamamayang Pilipino pero sila mismo yung kumikitil sa malayang pagpapahayag ng mga Pilipino. Inaasahang tatalakayin ng Korte Suprema ang petisyon sa kanilang susunod na agenda. Kung aaprubahan ang temporary restraining order, pwedeng mapigilan ang impeachment trial sa Senado. Pero kung hindi, tuloy ang paglilitis laban kay VP Sara. Bago pa man dumulog sa SC ang Mindanaoan lawyers kanina, una nang naghain ng petisyon si Catalino Generillo Jr. kung saan hiniling niya sa SC na utusan ng Senado para buuin na raw ang impeachment court at ituloy na ang paglilitis laban kay VP Sara. Pinagkokomento na ng Korte ang Senado sa loob ng 10 araw. Impeachment is a nationwide concern that will be treated with urgency because of the gravity of the matter.